Pakibukas po ang ating Bible sa John chapter 4, 1 to 8. Pakibasa, Maila. Kinuha na Exodus. John chapter 4, 1 to 8. Ay, lahat ito kayo. 1 chapter 4 verse 1 to 8. Nang malaman ni Jesus na balitaan ng mga Pariseo na siya gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan. Kahit hindi nagbabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailangan dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod na Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob na pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang humigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin," sapagkat ang kanyang mga alagad ay pupunta sa lungsod upang pumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano?" Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalo ng tubig at malalim ang balon, saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka bang dakila kaysa sa aming ama si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon at dito'y umiinom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Amen. So, bigyan po natin, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Favor for Christ. Favor for Christ. Whether it's favor for Jesus or favor for God. Ay, Diyos po ba ay kailangan ng favor? Ano ba yung favor? Yung pabor. Konting tulong. Konting unawa. Konting support, konting pakikisama. Mga malingke ko, pwede bang makahingi ng konting pabor? Iiwan ko yung anak kong 5 taon sa inyo para may mag-alaga. Pare, nalubak yung kotse ko, hindi ko maitulak mag-isa. Pwede bang makahingi ng pabor na itulak natin? Yun po ang favor. Konting pagpapagandang loob, pwede bang bigyan mo ko? Kaya, ngayon po, ang alam po ng tao ay, tao lang po ang humihingi ng pabor sa Diyos. Kumbaga, ang Diyos po na hingi rin ng pabor sa tao. Pagkaalam ng maraming tao, di ba, lahat ng tao na naniniwala sa Diyos, humihingi ng pabor yan sa Diyos. Lahat. May malaki, may maliit, kadalasan malaki. Ibinibigay naman ng Diyos. Ngunit yung pabor na hinihingi naman ng Diyos sa tao, kadalasan ibinibigay ng tao. Di ba, mga nananangin tayo na, "Lord, bless me, bless our business, pagalingin mo ko, my husband, my wife, my children, makapagtapos naman ng pag-aaral." Ang bibigyan niyan, naalala ko si Hannah, anak ni Danny, lawyer na ngayon. O sige, tapos na. Nag-text na sa akin si Danny, sabi niya, napakabuti ng Panginoon. Kasi binati ko siya, "Congratulations, may lawyer ka." Sabi, "Pastor, napakabuti ng Panginoon." Sabi naman ng Panginoon, konting favor,
paglingkod, ano kayo sa chat, ha? Huwag kayo mahuli. Give your tithes and offering. Ang laki ng hinihinging favor ng tao sa Diyos, binibigay ng Diyos. Humihingi ka ng konting pagpapala kayamanan. And God give you millions. And then, sabi ng Panginoon, okay, give your tithes and offering. Wala kayo threaten. Lord, na-threaten ako dyan. You see, ito ang malungkot po. Siguro para mas malinaw. Ay, ibang kapatiran, nasa ngayon. Konting pabor lang hinihingi. Linggo, 2 hours lang. Dapat nga, uli. 2 hours lang. Pastor na sa Bible, humihingi ang Diyos ng pabor. Sabi ni Jesus, Samaritan mo naman nung napagod siya, pwede nga inumin. Pwede inumin. Hindi ba pabor yun? Pag mag-preach ka, laging may evidence. Biblical evidence. Second Corinthians. Para matapos na, issue rito. Ang dami kasi ang babalong ito eh. Alam niyo na ito. Yung magbigay ng ayon sa inyong gusto. Hindi tumagal pa nga sa magandang balita eh. Tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Umpisa na natin. Hindi mo na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa na kayong tumulong. Di ba, babae, alam natin to eh. Kaya yung nihanda ninyong tulong, magbigay kayo ayon sa inyong puso, huwag nabibigatan. Natalakayan natin to eh. Kinuha ko lang yung magandang balita. Siguro naman na dito na lang kayo maniwala kahit saan. Kahit pag nasa nagpipreach, ito na lang sa nakasulat. Dahil naman luloko ko ngayon, dahil mandaraya, simple lang yan. They are not faithfully dividing the word of truth. Kaya sabi ng Panginoon, mag-iingat kayo mga tagapagturo, malaki pa na nabutan ninyo. Ako, nag-iingat kahit sa mga tingin ko, mali yata ito na pinaparikol ko yung tape eh. Mag-glorify yata ako sa sinabi kong yun Natatakot ako. Pinapaano ko yung tape. Yung isa, akala ko nag-glorify ako sa sinabi ko. Tatanggalin natin yun, kahit sa YouTube na. Pinakinggan ko ulit. Ay, hindi naman pala. Dapat gano'n tayo pa-sensitive sa Espiritu ng Diyos. I will not give my glory to anyone. Nagdaan po natin yan. Nakakatakot po ang Diyos, mga kapatid. Kung kilala natin ang Diyos sa malalim na para matatakot ka sa Diyos, on the other end. Kaya sabi nga ni John the Baptist, the greatest apostle of them all. Sabi ni Jesus, walang dadakilang taong pinanganak ng babae na hihigit dyan kay John the Baptist. Ano ang sabi ni John the Baptist? This is the love of God that take it away. Meron isang, hindi ako ang Kristo, ngunit may sumusunod sa akin na hindi man lang ako karapat dapat magkalap ng sintas ng kanyang sandalyas. Nasindi yun, mga kapatid. Great prophet yun. Pero sabi niya, hindi man lang ako karapat dapat kalaging sa sintas ng taong yan. Because He is God. He is God in the flesh.
Magkaroon tayo ng fear of the Lord. Nakakatakot po ang Diyos pag-under Him. At ang Diyos po masamang magalit. Yung mga nasa impyerno ngayon, kahit anong luha nun, wala na yun. Panginoon ang tinatanaw kita, wala na sa iyo. Hindi sa na sa pagkago. Nandito ka na, ngayon pa pa where the worth of their bodies cannot be quenched. Ang hirap mo, kapatid. Napakahirap mo. But still, maraming tao hindi takot sa Diyos. Ngayon, pero pag nandun na sila, nakatakot pa na rin po na buong spirit of hopelessness. Kasi tao na sa impyerno, kailanman hindi na alalahanin ng Diyos. Ang hirap nun, hindi ka na alalahanin ng Diyos. Minsan, gusto ko gumising, hindi ako magising-gising. Gising na ako, hindi makagalaw yung katawan ko. Tumatawag naman ako. Kung sabi, ba't di ako makagalaw? Ano yung kawalang kapag-asa-asahan? No. Hindi na nakagalaw ako. Tapos, for eternity, ganun sitwasyon mo. Magkaroon po tayo ng fear of the Lord. Maingat po tayo. Develop our fear of the Lord. Ang sabi niya, di Baptist, kahit sintas ng sapatos niya, hindi ako karapat-dapat pagkalam. Sabi ng centurion, may sakit po yung aking alibig minamahal. Sabi ni Jesus, punta ako sa bahay, no? Papagaling ko. Sabi ng centurion, Lord, hindi na po kailangan. Yung bubog ng bahay ko, hindi karapat-dapat sa akin. Sabihin niyo lang po yung salita. Yung pagpasok siya, hindi ko karapat-dapat. Centurion yun. Officers ng army. Kumbaga rin mga lieutenant yun, captain, generals. Hindi ko karapat-dapat ang bahay ko sa inyo, mga kapatid. Kahit ako man, hindi karapat-dapat lumapit sa inyo. Just say the word. Just say the word. Sabi ng Jesus. Tumingin sa mga Israelita, wala akong nakita ganitong faith kahit sa mga anak ng Israel. Kahit sa mga anak ng Diyos, wala akong nakita ganitong faith. Kasi sino rin, Roman yun eh. Pero of course, anak pa siya ng Diyos, meron ng faith eh. Sabi niya kung sininahan niya, sige, uwi ka na. Pag-uwi niya, sinalubong siya eh. Sir, magaling na kailan bumalik? Alas 20, alas 20 nga ako kinukusap niya. Okay. Kilala ba natin si Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Kung kilala mo si Jesus, matatakot ka sa Diyos. Nung nakita ni John si Juan, nakita ni Juan ang Panginoon. Subasog ka. Sire-sire hindi na, nung sinalaw ni Jesus sa kanyang bahay na templo. Sabi niya, naawi yung pader. Tapos, bigla dumating doon sa Jesus. Nakakuroon ng tinik na nagdudugo. Nung makita niya kagad, ay nagputulog. Ganun po si Christ. Kaya he needs higher respect. Higher respect. Pero nakita lang nila sa Jesus eh. O ano sabi? Wala, tinignan ko lang. Tuloy ako nag-aakit ng baldas. Hindi si Jesus nakita mo. Nakita mo si Jesus, yung preses na ng Diyos doon, di ka lumuhod. So, si Jesus po ay hihingi ng pabor. Di ba? Binasa natin. Bigyan mo naman ako. Hindi, naumuha ako. Pabor yun. Attend ka naman ng rito. Ako lagi nag-imbita rito eh. Huwag mawawala ba natin sa kaluluwa?
Sabi ng Panginoon, I have chosen you to bear fruit. Huwag tayong magiging focus na lang tayo sa ating sarili. So, ayun na po ang nangyari. Humingi ng pabor sa Jesus. Hindi naman sa ayos yung bigyan ng pag sa Jesus, binigay mo yung hinihingi niyang pabor na maliit lang. Hindi naman sa ayaw ng Samaritan. Sabi ng Samaritan, ba't humihingi ka sa akin? Ako yung Samaritana. Kasi ang mga Hudyo, hindi nakikipag-usap yan sa mga Samaritans. Maliit ang tingin nila sa Samaritan. Dati. Pero ngayon, sama-sama na yan. Mga nag-mature na eh. Nawala na yung mga kapangahan eh. Nag-focus na sa major, hindi sa minor. Kasi lagi namin ganyan, pag nakauwi yung sa gope, uuwi yan na. Sa mga Pentecostal, mga Baptist, pag nakauwi na sa doctrine, ganong ganito, uuwi yan na. Kaya sabi ng isang pastor, kung nawawala, huwag mo iwala. Kung hindi nawawala, ipakita mo, tapos, tuloy fellowship. Hindi dahil sa dyan mag-uuwian tayo, mag-uuwal tayo. Ang laki po ng development ng body press ngayon. Kasi dati yung body press, nagbabatuhan ng putik. Para bang si Jesus tsaka Samaritan woman. Hindi nakikibuan. Samantalang yung isa ang kalaban, demonyo. Kaya tuwan-tuwan demonyo eh. Sige, magpuga kayo ng ulo. Samantalang pagdating ng Antikristo, sino magkakapigaw eh? Magmumulong-mulong. Kung Pentecostal ka, andyan sa Kristo, ihikan mo, papagpayin naman ako. Kung Baptist ka, pumunta ka sa Pentecostal. Ang laki po, pinagbaba ng body press ngayon, hindi na i-mature. Hindi na i-mature. Wag po tayo manatili sa kaimaturan. Kaya ang ganda ng fellowship natin ngayon, dinala ko natin sa tupa. Tayo United Pastors in Action. Sa Amerika na, naghingihan ng tawad sa isa't isa. Sige, pupunta kami sa linggo, kami mga elders, hindi kami tawad tayo. Tapos, sila naman, taro-taro. Di ba yun ang Kristiyano? And that the world may know that you are my disciple if you love one another. Dati, hindi naman love one another. They are loving one another. Alam mo yung glove? May mga gloves eh. Nakakalangkot naman po sila, nag-berito mga Christian. Ang tataas kasi ng pride minsan mga leader. So, Panginoon, di ba, Jesus hindi nyo kami tinatrato, di ba, na tama. Tapos kami, ang Samaritan po, half-Jew, mistisong Hudyo. Ibig sabihin, Hudyo nanay o tatay, yung hindi Hudyo. Ayaw na ng mga gusto kasi ng Hudyo, sila lang pure-blooded Jew. Hindi sa ayaw ng media, kaya lang kasi bakit mo pinakausap? Pero kita yun na nagpag-usap na siya. Willing siya anong ganti ni Jesus sa kanyang tamang pagkikitulong kay Jesus. Kung kilala mo lang, nakikipag-usap sa iyo, hihingi ka ng tubig sa kanya at hindi ka na mahuhuhaw pa. Unahin natin na nagbigay ng favor kay Jesus. O yung binanggit na mga ilay, kinuha niyang verse kay Luke sa Luke. Diba, pagbaba ni Jesus na nangaral sa dami ng tao, napunta na siya sa tabi ng dagat. Sinisiksiksi. Hanggang sa hirap na siya mag-preach. E nung dumating si Pedro, diba, wala mga huli magdaman, hinirap ni Jesus yun. Hiniram na yung bangka. Pwede ba mahiram yung bangka mo? That's for
30 minutes more. Di ba ginaharap niya yung bangka at umakmata siya mga 2 meters away, nakapag-quit siya. So, humingi po ng favor sa Jesus kay Pedro. At si Pedro hindi naman nagmakbul. Magdamag kaming walang huli, meron ka pa. Magdamag kaming walang huli. O, for 30 minutes, 500. At least meron ba lang kaming kita. Hindi po ganun ang inugali ni Pedro. Nabanggit ko na po ito na muna. Ang miracle po ay na-activate by faith, by obedience, yung last preaching by obedience, and also miracle activated by character. Sometimes miracle started in the heart. It started in act of kindness, yung willingness. Ipinahiram po ni Pedro yung kanyang bangka, ginangaral na sa Jesus. Kung di niya pinahiram yun, kunting tulong lang yun. Kunting tulong. Dali lang ako, 30 minutes. Yun ang sinasabi ko, yung maliit na bagay na hinihingi na Panginoon, hindi pa binibigyan natin. Pero pag binigay natin yan, tremendous effect yan eh. Tremendous miracle yan eh. Nung binigay ni Pedro, hindi nakapangalan na sa Jesus. Hindi na siya magigit ng tao. Siyempre, kailangan pa kayong tao, lulusok sa dagat. Pagkatapos doon, sige, hindi na kayo, wala na sa Jesus. Ano sabi ni Jesus kay Pedro? Balik kayo sa lahat. Balik kayo sa lahat. Sige. Lord, nagdamag na kami hindi nakahuli. Pero dahil sinabi mo, yun po ang ganti ni Jesus sa nagbigay sa kanya ng favor. Konting favor. Because of act of kindness ni Peter, na-activate si Jesus para i-bless niya. Napakahalaga po ng karakter ng tao. Sometimes, pinagsisimula ang miracle. At ang tao po mayroong right and good character because of God, siyempre. They are people of miracle. Madaling gumawa ng Diyos ang miracle. Kaya yung mga people with good character, hindi sinisira yan o sinisira o pinasasama sa iba. Pag dumating ang miracle dyan sa buhay ng tao niya, sisiran ka niyan. O di ba, sabi ni Pedro, halik kayo, may masalit malay, halik kayo, ang dami din namin kaya to. Lulubog yung bangka namin. Hindi po huli yun. Kapatid. Saan kayo? Wala. May nabalitaan na ba kayo niya na yung isda lumubog dahil sa daming huli? Halik, tulungan nyo kami, lulubog na kami rito. Sisir niya ng kanilang miracle. Pero kung pinapasalamat sinisiraan, ang tao mayroong good character. Pagdating ng miracle dyan, hindi ka bibigyan niya kahit sa isda. Inulugi. Ingatan natin yung character natin, mga kapatid. Sometimes na nagsisimula ang blessing. Sabi na if you lose money, you lose nothing. Kasi yung pera na ibabalik. If you lose your health, you lose something. Siyempre, apektado ka niya. Health. But if you lose your character, you lose everything. Character pagkatao. Bakit? Wala namang titiwala sa'yo. Sino pa magtitiwala sa'yo? Ganyan ka pala. So, karakter po, mas mahalaga yan sa pera. Mas mahalaga yan sa yaman. Mas mahalaga yan sa ginto. Ingatan natin yung karakter natin, mga kapatid. Sometimes, yan ang papasimula ang miracle. Ang buhay, daang reflect
reflected life is nothing. Ang buhay na hindi siniyasat ay walang kahulugan. Bakit? Kasi hindi niya kilala sarili niya. Kung hindi mo siniyasat sa sarili mo, paano mo makikilala sa sarili mo? Masama pala ang ugali mo. Kapasensya na ng pag-uwa ko na. Ang buhay na hindi siniyasat, walang kwenta, hindi mo alam kung ano tutuwid mo sa'yo. Kaya nag-look within din po tayo. Look within. Kaya pag meron kang maling karakter, para kang anay na sikretong naninira. Lahat ng anay yan, i-expose na yung social. Bawat yan. Pare. Biro ko darating na ako, ganyan pa kayo. Para ba gano'n? Ang babalik ang concert, walang pulugot, walang kapintasan. Hindi makubago. Hindi mature-mature. Hindi laro-laro. Ingatan po natin ang ating karakter. Halimbawa, mayroong mayaman, pero tingin mo, gano'n siya, gano'n. Hindi. Magkano meron kang right relationship with God? Hindi ka, parang tingin mo, kawawa naman itong taon mo. So, ginantiyan si Pedro ng laksa-laksa. Sa Panginoon, konting pagod lang hindi pag binigay mo, anak ng tulong. Yung bata na merong dalawa na isda, ang kakain 5,000, hiningi nila yung sa bata eh. Nung hiningi sa bata, binigay naman ng bata. O ako kindness yun eh. Good character yun ah. Because of that good character, napakain lahat, nakakilo si Jesus, nakapagtira ng 12 kain, yun, binigay sa bata. You see, sometimes, miracle started at right spirit, right character. Pag ang Diyos pipili ng sino mang taong gagamitin niya, He always look at the heart. Di ba, pipili ang Diyos ng hari? Sabi ni Prophet Samuel, may hari dito sa anak mo, pinapunta ko ng Diyos. Tawagin ang anak mo panay, ito si Eliab. Sundalo si Eliab po eh. Siyempre, yung mga ako yan. Mga kalansipan yun. Ano po yun? Si Prophet Samuel, ito po ba? Sabi ni Prophet Samuel, nasa harapan ko, pero makita tao pa naman. Di ba isa sa requirement ng sundalo, may height din, kahit sa atin ngayon. Pero ngayon, binabaliwala na yung height. Para sa akin, 5'4" above. Kahit 5'2", pwede na. Pastor Peter, susundalo sana yun. Ay kulang sa height. Lalapit pa sana sa kay Enrile para may pasok sa bilang sundalo. Kaso, pastor na eh. Ito ang pinangyari ng Panginoon. Si Eliab, matipuno, maganda lalaki, talagang lalaki ng muscle. Sabi ni Panginoon, hindi yan. Na-review pa tuloy sa kayong mga tao. Tumitingin kayo sa mukha. Mga isang Panginoon, tumitingin sa puso. Ito maraming nag-deceive sa outside appearance. Even outside gesture. Dali naman mamiti. Gusto lang nakakakilala sa atin.
Pangalawa, magaganda na lang yung anak ni ano eh, ni Isa eh. Di ba si David, maganda na lang rin eh. Nagpipili si ano, si Samuel. Makamaling joke na naman ako. Eh, sundalo, tatlong anak ni Isa eh. Hindi yan. Ay, Isa, hindi. Hanggang sa lumabas na yung anim. Wala kang mga anak dito. Meron ba? Ano sa ano? Nandun sa bubak. Nag-aalaga. Tawagin nyo. Sabi niya ano. Hindi tayo upo rito. Hindi ko nakikita. Dumating si David. Pagdating David, ang Diyos ang nagsalita. Una, sabi ni Samuel, ito pinahira ng Diyos. Eh, nung dumating na si David, ano sabi ng Diyos? Yan ang pinahira ko. Usap na lang sa ulo. See? If a man anointed by God is considered sacred, pag ang tao na ng tanto, sagrado na sa Diyos yan. Evangelist, pastor, they're sacred for God! Mga sagrado yan. Hindi perfect yan. Pero they're sacred. Yan, payaran mo! Kasi mga tao, walang galang sa pastor eh. Mga respeto. Panibata, di ba, nagkaroon ng miracle. If you want to position yourself for future miracle, huwag ka magsawa gumawa ng mabuti, act of kindness. Prepare for short distance miracle and long distance miracle. Amen. Yung isang intern na doktor, yung intern, siyempre, intern, iba, nahihilo. Iba-iwalay siya, baksak sa loob. Nung nakita, nakahawak sa dampa ng mahirap na tao na napagkapit sa hagdan. Eh, meron po bata. Sir, ano po na yan? May COVID. Ito po. Sabi nga, pumapagad yung bata. Interview. Sige po, ito po. Alamat niya. Ano ba? Maria. Salamat din nga. After 10 years, meron malubang sakit yung bata. Malubang sakit. Nagapan ba? Laki ng babayaran, di ko yun. Ang laki ng babayaran. Hindi alam ng tatay kung ano gagawin. Lumapit doon sa parang suwan. Paano ba? Wala pa ng babayaran. Ano ba pala ng bata? Maria Sredi. Okay na po, bayad na po. Okay na po, wala na kayo pa. Ha? Wala pa kami binabayad eh. At pinayabot na po sa inyo, doktor. Babasa niyo sa anak niyo. Sabi doon, pay by a glass of water. So, nakilala ng doktor yun. Yung nagpainom sa kanya. Biro mo, libo-libo mabayaran mo, less than 100,000. Sabi ng doktor, bayad na dahil sa isang basong tubig. So, you see, character. Nagpakita ng good character yung bata. Kahit maliit pa lang. Yung babayaran ng libo-libo, wala nga silang pagbayaran. Isang basong tubig lang. Ilan pa lang alaga? Isang basong tubig. Napaka-importante ng character ng tao. Ang puso ng tao. Di ba, may kanta tayo kanina? He can make a perfect heart. Kaya niyang palitan puso mo na perfect. Paano? Paano ba ang Diyos nagbibigay ng perfect heart? Puso mo, kaya ba maging perfect? Hindi. Puso ng tao masama eh. Jeremiah 17:9, ang puso ng tao talagang napakasama. Sino mo kapag sasabi?
God will give you a perfect heart by giving you another heart. Yun yun. Kaya kung puso mo ngayon masama, hindi ka ng Diyos ng bagong puso. Through regeneration of the Spirit. Diba sabi sa Ezekiel, at bibigyan ko kayo ng bagong puso. Hindi sinabi yung puso nyo ayusin ko. Wala nang pag-asa yan. Kailangan natin bago. Basahin natin. He can make a perfect heart. Yun. Bakit? Kasi pinalitan na yung puso eh. 36. Bibigyan ko rin naman kayo ng bago. Di ba? Bago. Hindi luma. Hindi sinabing ayusin ko yung puso niya para maging perfect. Hindi, tatanggalin mo na yan. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong spirito. Di ba? At ay aalisin ang batong puso sa inyong katawan. O yung batong puso, aalisin na yan. Aalisin ng Diyos. Kaya papalitan eh. Papalitan. At ating lalayan ang Espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ayon sa ating mga palatuntunan. Ating ingatan ang ating kaya. God can give us perfect heart. How? By giving us the one. Ano sinanggap natin sa Jesus sa ating puso at isip? Na-regenerate na tayo yun. Pero ka na. Meron tayong new heart, imamature na lang. Imamature. I-overcome na lang yung mga old sinful nature. Kasi yung gano'n ano ba? Nagpiprepare yan sa ano eh. Sa miracle eh. Yung good gesture, act of kindness, nagpiprepare yan sa ano, tawag dito, God future miracle, distant miracle, or malapit na miracle. Kaya napakalaga po ng karakter. Ialis natin mga karakter. Pangatlo naman na nagbigay ng pabor kayo, kaya kay Jesus. Sabi niya, naglalakad sa Jesus, nandun po si Zacchaeus. Sabi niya, sino ba yung Jesus na yan na papagaling, nangaral? Umakit siya sa puno kasi pandak siya. Siguro mga 14 runs. Pandak, sabi yung survivor sa'yo pandak. At pag-akit ka sa puno, sabi sa kanya ng Jesus, Zacchaeus, pupunta ako sa bahay mo. Tuwan-tuwa si Zacchaeus kasi binigay siyang pansin ng Jesus eh. Di pumasok si Zacchaeus sa bahay. Kasi Jesus, ano ang sabi ni kay Zacchaeus po, just the presence of Jesus Christ is enough to convict him. Hindi pa nga nag-preach eh. Para kay Zacchaeus, presence lang ni Christ. Sapat na para siya magsisi at makonvict ng kasalanan. Hindi pa nag-preach si Christ. Pagpasok niya sa bahay niya, sabi niya sa Zacchaeus, Panginoon, yung mga ninakaw ko, so dito. Nabundi ka agad, kapatid. Kung sinila ko ng sobra, ibabalik ko 400%. Sabi pa niya, at yung kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa maraming kaya. Mayaman po si Zacchaeus. Mayaman po siya. Basahin natin. Luke chapter 19. Intindi nito ang tao ito.
presence lang ng Holy Spirit, nakukonvict na. May tao, andyan yung presence ng Holy Spirit, presence of the Word of God, hindi na convict. Luke 19 po, Pastor. At siya'y pumasok kagandahan sa Jericho, at narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Sakeo, sa isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Mayaman, ha? Pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandat. Tumakbo siya at sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y nagdaraan sa daraan yaon. At nang dumating si Jesus sa dako yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon pinakailangan ako'y pumunta sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Nang makita nila ito, nangabulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok na naluluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi, Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. Sabihin natin, ang yaman ni Sakeo ay 1 billion. Sa mga pimpagay, 500 million ibigay sa mga dukha. Ulit natin. At kung sakalit nakasunil akong may daya sa kanino mang tao, ay sasauli ko ng makaapat na beses. Sabi niya, kung meron man ako nakasingil na daya, nanakawan ko yung mga tao, ibabalik ko 400%. Kung nanakawan mo ang Diyos, balik mo 400%. Ano pa sabi? At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat sa'yo. Anak ko naman ni Abraham. Nakita niyo? Sa magandang gesture na binigay ni Sakeo, Lord, yung kayamanan ko, bibigay ko yung kalahati. Kasi di ako nakawin. Kung di nakawin, hindi bibigay. Yung mga nasa itong sobra, 400% ang ibabalik ko. Good gesture, di ba? Dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Kita niyo? Jesus, pagka yung maliit na meron ka ng ginawang good gesture, ginaganti niya malaki. Malaki. Anong malaki? Pinakamalaki nila mo salvation. Salvation. Doon sa Matthew 25, sabi nito sa mga tao na nung ako'y nagutom, ako yung pinakain niyo. Nung ako'y nangailangan, ako'y tinulungan niyo. Nung ako'y may sakit, ako'y dinalaw niyo. Nung ako'y nakulong, ako'y binisitan niyo. Sabi ng mga tao, Lord, kailan ka ba nakulong? Kailan ka ba nakulong? Yung ginawa ninyo sa mga kapatid kong ito, sa mga Hudyo, ay sa akin ito ginawa. O sa sinumang tao na nangailangan. Noong World War II, narinig nyo ito na inuubos ni Hitler ang mga Hudyo. Yung babae, yung lalaki, walang isitira. At isang mga ating gabi, mayroong nanay na pasilip-silip sa kanilinan hanggang sa pumatok sa pintuan ni Mr. Tenbo. Nung buksan niya, nakita niya yung nanay na mayroong hawak na anak na lalaki na 4 months.
nagmamakaawa. Ujurin yung bata. Mr. Tengo, mawa na po kayo. Itago niyo po yung bata. Hindi bali na po ako. Kunin niyo po yung bata, tago niyo. Kasi papatayin ko. Ang sabi ng Mr. Tengo, bawal po yun. Pwede po si Hitler, ang sino mang magtaas ng kamay at tutulong sa mga Hudyo. Kulong ka o death penalty. Ang sabi ko, papatayin doon. Papatayin doon. Kaya sinasabi mo yan eh. You mean to say, I am ready to die for the child? Meron decree. Sino mang tutulong sa mga Hudyo, ipukulong o ipapiring squad. Yan ba ibig ko sabihin? Ano ba ako mamatay sa batang yan? Bawal po kayo. Di ba yun yung bata? Wag lang po. Tinignan ni Mr. Tenmo yung bata, bumuwais pa eh. Birwang 4 months. Sabi ni Papa Tenmo, this is the greatest opportunity that happens in my life. I accept the child. Biglang tumakbo na yung nanay. Kaya pagdating sa langit ni Papa Tenmo, wala, pagharap na kay Jesus, sasabihin ni Jesus, pumasok ka sa karya ng langit, nangyayang sa iyo ng ating Diyos, ng ating Ama. Kasi, nung ako'y maliit pa, 4 months ago, 4 months pa lang, tinanggap mo ako eh. Lord, kailan ka naging 4 months? Yung ginawa mo, nung World War II, tinanggap mo isa sa akin mga kapatid, ginawa mo sa akin yun. You see? To prepare future miracle and blessing from God. Gumawa tayo ng act of kindness. Ngayon pa lang. Dahil gagantihan mo ng Diyos yan. Amen. Gagantihan mo ng Diyos yan. Siguro isang example na lang. Kung alam niyo yung Astoria hotel, kilala sa buong mundo eh. Niyari na si Waldorf Astoria. Buong mundo, kilala yung hotel na yung class yun. Yung mag-asawang Astoria, inambot ng storm. Inambot sila ng storm sa isang lugar. At meron isang maliit na hotel. Kaya, dito sila pumunta ron. Malitan na hotel, mumuran. Eh, sabi naman, manager, ako wala na po na kumpleto na po kami. Madam, sir, kumpleto na po kami. Eh, paano yan? Eh, lakas ng hangin. Ito, bago. Ginawa ng manager, meron siya sariling kwarto doon eh. Meron siya sariling kwarto doon. Sabi niya, sige po, ipagagamit ko na lang yun. Ipagagamit ko na lang po yung aking kwarto. Sige po, doon kayo. Hindi niya kilala yung hindi kilala yung manager eh. Si Waldo Pastor. Ipapagamit ko na lang po yung aking kwarto. Magpahinga po kayo. Makalagpas lang po itong storm na ito. Ayun na, kinabukasan. Pero magpas na yung storm. Sabi ng mag-asawa, sa karakter na taglay mo, hindi ka dapat manager sa maliit na hotel. Magpapagawa ako ng hotel. Talaga nagpapagawa ng hotel yun eh. Magpapagawa ako sa malaking hotel. Ikaw ang kukunin kong manager. Akala na ako manager, nag-biro. After many months, may sumunod na sa kanya. Ito, pinapasahod ka, di ba? Ito, Astoria, ganito sa lugar ng New York, ikaw pinukuha. You see, act of kindness, good character, you are preparing for future miracle. Huwag mawala pagiging mabuting tao, yung pagiging mabuting character natin. Kaya napaka-alaga ng character eh. Nabanggit ko na kanina eh. If you lose money,
You lose nothing, may babalik yan eh. If you lose health, you lose something. If you lose your character, yung pagkatao mo, you lose everything. Bakit? Wala na magtitiwala sa'yo. Wala kang kwentang tao, ba't kita magtitiwalaan? Parang ganun. Yung character ko, mahalaga pa sa pera yan. Mas mahalaga pa yan sa ginto. Ingatan po natin ating karakter, mga kapatid. Ingatan po natin. Naalala ko nung nabubuhay pa, bata pa si Carlos de Romulo. Pero siyang kadibate, orator siya. Yung talagang sa university, sa debate. Talagang dumating na sila na maglalaban. Final, championship. Nanalo si Carlos de Romulo. Dati po ano yan yan, ano kayo yung Marcos dati yung matanda. Mga panahon din ng World War II ba yun? Eh di, nanalo siya. Kaya naging ano. Tapos tuwan-tuwa siya, gusto niya pagmalaki sa tatay yung trophy. Tapos yung kalaban niya yung second place, nilapitay siya, kinakakamayan siya. Ano pa eh, talo ko. Hindi natin nanggap yung kamay. Sa tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. Kaya doon niya yung parang namin sa tatay niya. May buwa na siya, buti-giti. Dati, ito mo. Sa ibang tatay, yan ang bata. Yan ang bata. Oh, may lumalapit sa'yo. Di mo kinumayan. Okay lang yun. Mahusay ka eh. Yan ang bata. Nagbibigyan niya yung trophy sa tatay niya. Sabi ni tatay ni Carlos de Romulo, anak, ang galing mo. Ikaw talaga dapat panalo eh. Kakamayan sana kita eh. Kaya lang, nakita ko yung kalaban mo, kinakamayan ka, hindi mo kinamayan. Kaya, hindi rin kita kakamayan. Sabi ni Carlos de Romulo, hindi niya makalimutan sa buhay niya. Hindi niya makalimutan. Doon niya nalaman, mali pala yun. Nagpapakumaba yung tao na aming talo. Tapos, kinakamayan siya. Chih! Yung pala yung tatay niya, after character. Hindi after thing. After character. Ingatan natin character natin. God is also after character. Romans 8:29. The ultimate purpose of God is for us to be conformed in the image of His Son, Jesus Christ. Ito. Maging kamukha natin si Kristo. Ano pamantayan natin paglago? Hindi pastor, hindi elder, yung Brusino, ni Kristo. Kamukha na ba ako ni Kristo? Hindi ba? O magpakamatsyong pa tayo. So, yung mga gesture na hinihingi sa atin ng Panginoon, ibigay po natin. Mga kapatid, ibigay po natin. Ang dami kong pwedeng mga sample na baka siguro isa na lang. Kung saan ang pasok dito, dapat dito. Tapos, kapatid, pagka tayo po ay ilang mga pointers, when God is looking for someone to be lost, always look at the heart. When God is looking for someone to be blessed, He also always look at the heart. Sabi nga ni Jesus, kapalad ang tao may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Amen. Matthew chapter 5 verse 8. When God investigates and search the character of a person, He always look at the heart. Hindi yung panlabas. When God moves
to perform miracle. He demands faith, and sometimes and obedience, and sometimes he look at the character. Yan. So, meron tayo naging hindi tamang karakter, hindi mag-repeat naman tayo. Ganun lamang po yun. Hindi tayo tawad sa Diyos. Ang Diyos naman ay mapagpatawad. 4:45. Ano ba yung pagod sa atin ng Jesus na yan? Baka naman napakalitan, di ba natin mag-ibig? Ibigit po natin. Kasi ang laki ng ginabalik niya. In fact, ang dami na nabigay sa atin ng Panginoon. Tapos, supporte na hinihingi natin ibigay. Ibigay po natin. Dato kayo po tayo.